Anong sabi sa akin ni Cardinal Tagle? Hayaan mo lang umiyak ang bata. Pag pinansin mo yan bata na umiiyak, lagi magtatahol yan. Lagi yan tatahol. Lagi yan iiyak. Huwag mong pansinin ang bata. Hindi yan magsalita. Pinapasin kasi ng mga Pilipino eh. Mga bobo rin kasi yung mga Pilipino. Nagbibigay ng tempo, nagbibigay ng oras. Huwag kayong magbigay ng oras diyan sa mga ganyan ng mga tao. Hindi lang si Duterte hindi si Duterte. Maski sino pa yan, maski si Marcos pa yan, maski sino pang politiko, maski sino pang tao yan. Huwag niyong bigyan ng importansya yung mga taong nagsasabi ng mga estupidita, ng mga stupidity. Huwag niyo silang bigyan ng pansin. Kasi pag binigyan niyo silang pansin, mas magiging mas malakas pa sila, mas magiging proud pa sila sa ginagawa nilang kamalian. Hayaan niyo na. Ipagdasal niyo. Ipagdasal natin. Okay? Sige po mga kapatid. Brother I. Hello? Good morning, good afternoon, good evening po. Hello, ate. Sige po. Sige po. Good morning po, Father Bonnie, si Lina po. Kumusta kayo? Good morning po. Nice. Para rin lang kami, ano po, always in paradise. Wala po. Ano lang. Ano bang sasabihin ko? Wala lang. Sabi mo, kailangan lagi tayong masaya eh. Pero ang hirap yan. Ang hirap naman yata pong maging masaya kung talaga namang hindi masaya at nasasaktan ng puso mo. Paano po ba yun, Father? Okay. Paano po yun? Ito ang sekreto. No? Ano ang mawawala sa akin kung hindi ako iiyak? Alam mo, may problema ako. May babayaran na insurance. Kung akala nyo kung iiyak ako, isipin nyo na lang to yung mga nawalan ng trabaho. Ngayon, kasi umakyat na yung iba nalugi sa trabaho. Kung iiyak kayo, yan, yung nanay ni Ambassador Nolasco, Ding Nolasco namatay 2 nights ago. No, nagbigay pa lang ako ng greeting sa kanya. Kung iisipin ko namatay yung nanay niya o nanay ko, tatay ko, kapatid ko. Kung iisipin kung iiyak ako, sa akala niyo mabubuhay pa sila? I think hindi na. O bakit ko papahirapan ang sarili ko? Yes, maski si Kristo umiyak eh. No? Maski si Kristo umiyak nung namatay si Lazaro. Tama. Pero gagawa po tayo ng isang bagay. Ang makakatulong sa atin tayo lang naman eh. Tulungan mo ang sarili mo para tulungan tayo ng Diyos. Kung bibigyan ko ng importansya yung problema ko, diyan ako magkakaroon ng anxiety, diyan ako magkakaroon ng depression, diyan ako magkakaroon ng sakit, diyan ako magkakaroon ng cancer, at diyan ako dahan-dahan mamamatay. Mabuti kung mamatay na nga eh. Pero problema, buhay ka, patay ka na. Karamihan ganon. Bakit yon? Yun nga, walang tiwala sa Diyos. Di ba sinabi ko sa inyo, kailan ba yun? 3 months ago, 4 months ago? Yung pamangkin ko namatay. Sa group chat ng aming pamilya, sabi ko, lesson sa atin lahat tayo mamamatay eh. Lahat tayo mamamatay. Hindi naman takot. Dapat tayong mag-prepare. Yun lang naman eh. Wala tayong dapat ikatakot kasi paunahan ang kamatayan eh. Paunahan lang yan. Dapat tayong mag-prepare. Ang dapat natin i-prepare, yung sinasabi natin kanina, guardare oltre. Huwag tayong mag-stick dito sa mundo. Ano ang kinabukasan ko? Meron ba talagang paraiso? Itong every Thursday natin ginagawa, pasalamat talaga tayo sa grupo nating lahat. At paano, nagkakaroon tayo ng tiempo, ng oras, para palalimin ang ating relasyon sa Diyos. Kung malalim ang relasyon natin sa Diyos, maski na anong problema, kaya nating i-overcome. Maski ano man yan. Dahil alam natin na hindi tayo pabayaan ng Diyos. It's
a secret. Sekreto ko yan talaga. Sekreto ko yan. Wala naman, pag ako iiyak, wala naman mangyayari eh. Sinira ko lang yung umaga ko pag ako iiyak. Pag wala akong pambayad, pasensya na. Pasensya. Yung halimbawa, meron kayong yung mga iniisip ko na nagtrabaho sa ibang mga kabarkada ko na wala ng trabaho. Naisip ko yun na nawalan yung bibili sila ng bahay, hindi sila nakakabili ng bahay dahil nga nawala ng sweldo. Anong gagawin mo? Mag-resign? No. Bahay lang yun eh. Bahay lang yun. Kotse lang yun. Ang mga bagay-bagay nakukuha, pero ang buhay hindi. Yan sinasabi ko lagi. Ang bahay, mas kung inipunan nyo in 50 years, pwedeng masunog yan eh. Yung kotse, bahay, pwedeng masunog yan. Pero ang buhay natin, walang kapalit ang buhay. Kaya magpasalamat po tayo. Magpasalamat sa Panginoon sa buhay na binigay sa atin. The more na maging positive tayo, the more na maraming blessings ang darating. Maniwala po kayo. Maniwala kayo talaga kasi yan ang na-experience ko talaga. The more na maging positive ka, the more na maging masaya ka, na-attract mo ang mga positivity, na-attract mo ang kasayahan. Sobra talaga. Grabe. It's an exercise. Amen. Amen po, Father Bonnie. Ano po, include niyo po kami sa prayer mo, Father Bon. Sobra po kaming, hindi si Fernan eh, okay lang si Fernan. Kasi si Fernan lalaki. Kumbaga sa kaya niya i-handle yung yung mga nangyayari ngayon sa amin. Pero, ito po kasi yung damdamin ng babae eh. Kanya-kanya. Basta, magdasal tayo sa Panginoon. Lord, parang hindi ko to kaya. Ikaw nang bahala. Yung makaya natin, gawin natin. Okay, ulitin ko. Yung makakaya natin, gawin natin. Yung hindi natin kaya, huwag natin pilitin. Hello? Oh. Yung hindi natin kaya, huwag natin pilitin. May tumatawag eh. Gawin natin yung dapat natin gawin. Walang sabi nga ni Jesus kay Marta, Marta, perché ti preoccupi? Perché ti agiti? Maria ha scelto la parte migliore. No? Marta, bakit ka nag-worry masyado? Huwag ka masyadong, kalma lang. Si Maria, napili niya yung the best choice. No? Na maging malapit sa Diyos. No, alam naman ng Diyos eh. Ang Diyos ay parang nanay. No? The more na maging masaya ang anak, doble ang saya ng parents. Ganon din ang Diyos. La gloria di Dio e l'uomo vivente. No? Ang kasayahan daw ng Diyos na tayo ay buhay, tayo ay nag-glorify sa Kanya, tayo ay fulfill sa buhay. Kaya ang sabi ko kanina, di ba? The more na maging masaya ka, the more na mga blessings. Maniwala po kayo. Wala akong milyon sa bangko ko ngayon. Sa bangko ko, maniwala po kayo. 800 euro. Hindi po binuksan kasi meron dalawang pumasok. Ewan ko pang bayad. May babayaran pa siguro. Pero hindi pa ako baka magsabi, sige kayo Father kasi wala kayong pamilya. Tama po yan, wala akong pamilya. Pero hindi pa ako nag-worry masyado. No? Sakaling may babayaran na multa, wala, magmotor na lang. Wala na akong kotse, huwag magkotse. No? Hintay na lang na dumating yung sweldo. No? Paano yung nawala ng trabaho? Kung nawala ng trabaho, magkuha ng trabaho, hindi umupo, huwag umiyak. No? Magtrabaho sa restaurant or maghugas ng pinggan kasi maghugas ng pinggan. Ako marunong maghugas ng pinggan eh. No, mas kailang trabaho. Basta tayo pumasok. Pumunta ako kaya hindi ko kapagkuha nung last week, Thursday. Dahil galing ako sa Japan. May isang Pilipino nagda-drive, may Uber siya. At sabi ko, ano bang
naapektahan ba kayo sa sa inflation? Naapektahan ba kayo sa gera? Sabi niya, Father, yung kinikita ko bilang Uber driver, konti lang po yung 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 kita ko, no? Konti lang. 20 euro, 20 euro, 30 euro. Kaysa Father, uupo ako sa bahay at iiyak. Walang mangyayari sa buhay ko. Kaya Father, tiyaga. Tiyaga at magtiyaga. Nung narinig ko yung lalaking yun, sabi ko, ang hirap talaga ng buhay. No? Pero kanya-kanya tayong diskarte. Kanya-kanya tayong diskarte. At ang sekreto sa lahat, wag na wag tayong makalimot sa Diyos. Kwan lang yan eh. Ano yun? Yung kwan lang yan, um, hindi yan definite itong gera. Hindi naman yan definitive eh. Hindi naman yan forever. Mamamatay din sila. Akala nyo si Trump hindi mamamatay? Si Netanyahu hindi mamamatay? Si Duterte hindi mamamatay? Si Marcos hindi mamamatay sila lahat. Mamamatay tayong lahat. Paunahan lang yan. Paunahan lang yan. Ang tanong, ito laging tanong, masaya ba tayo? Yan. Kanya-kanya na tayo yan. Masaya. Ako masaya. Maski 800 ang pera ko sa bangko, masaya ako.